I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. But anyway mga kababayan, shout out po sa inyo. Sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipinos, and OFW, shout out. So mayroon tayong upload videos mga besa. Tulungan po natin itong mga senior citizen, no? Baka sakaling mapansin tayo ng Senado dahil dito mga kababayan na. O ito basahin ko ha. Shout out sa mga senior citizen. Nakita nyo yan mga beswa o mga senior citizen, kakalampagin ang Senado para sa 500 universal social pension. Di ba? Sana po madagdagan po yung 500 nila, gawin na lang ng 1,000 ano. Sa ating mga senadors, baka naman mga sir, mga ma'am, pakinggan nyo naman ang mga hinanaing ng mga senior citizen. Ayan, kawawa naman sila. Ayan mga besa, umaapila sila. Ang sinabi dito, January 18, 2025, okay? Sabi dito, magtitipon ang mga nasa 5,000 senior citizens sa Senado sa Lunes, January 20 upang pinanawagan agarang aksyon sa panukalang batas sa Universal Social Pension Bill na may layong magbigay ng 500 buwan ng pensyon para sa lahat ng senior citizen. Sana ginawa yung 1,000 na lang mga beswa, mga senadors, mga ma'am. Ayan, magsagawa ang mga senior citizen ng prayer rally na naglalayang himukin ang mga senador na agad na kumilos sa panukalang particulars si Senator Aimee. Senator Aimee, huwag ka naman makisali sa mga issue na walang katuturan ng mga Duterte. Ay ito ang atupagin mo po, madam. Yung isa batas itong ay ito pang pagpasa or pagtupad, no, na mabigyan ng 500 every month itong mga senior citizen natin. Ayan, tuloy. Ayon sa mga tagapagtaguyod, hindi na ulit umano inaksyonan ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na pinamunuan ni Marcos mula nung naaprubahan ito sa lower house noong May 21, 2024. Yan. Alam nyo guys, no, pag hindi nyo kakalampagin itong mga senadors na ito, wala Ika nga, pag hindi mo pinukpok sa pamamagitan ng pananawagan, walang mangyayari. Pero kung ako sa mga senior citizen, bakit hindi na lang kayo po lumapit doon sa sa Office of the President, no, para maiparating kay Pangulong Marcos Jr. Nang sa ganun, kung maiparating ito kay Pangulo, mapagsabihan niya itong ating mga senadors na pakibilis-bilisan na lang, no. Alam niyo naman si Pangulo, pag talagang lumalapit ka dyan, tinutugon niya. Si Senator Aimee pala ang dito, bakit ang bagal-bagal nyo naman kumilos? Ang mga yan, hindi na makapagtrabaho. Kailangan nila kahit papano, pambili nila ng pangangailangan nila araw-araw. So yun mga kababayan, tuloy. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Mila Aquino Magsaysay at pangunahing may akda ng House Bill 10423 na naaprobahan sa Kongreso nang walang pagtutol o abstention. This is a matter of justice and compassion. Tingnan nyo, ang bilis ng House gumalaw, natapos na pala. Ito, nakapinding na sa Senado. Alam nyo, sa totoo lang, ewan ko nga ba, dapat itong Senado na ito, kailangan talagang kalampagin Pag hindi mo sila talagang mapukpok ng pananawagan, hindi talaga sila kikilos. Di ba? Sayang naman po yung mga pinapasahod namin, no? Sana mabigyan ng kaukulang boses itong ating mga senior citizen. Kawawa naman. Ang baba naman, 500, dapat ginawa nyo ng 1,000. Ayun, tuloy. Ayan, we are calling on Senator Marcos to do what is fair and right for our elderly citizen who have contributed so much to our nation. Dagdag pa niya. Yan. Alam nyo mga kababayan, kung sino po yung pinuno nito or nagpanukalang batas na ito, no? Sana po, no, dito kay Representative Mila Aquino, pwede naman po kayo lumapit sa Pangulo Huwag na lang doon, no? Dahil kung lumapit nga kayo kay Pangulong Marcos Jr., tulad lang sinabi ko,
pwede niya pong kausapin ang Senate para nang sa ganun mapabilis ang pagpasa nito mga kababayan, at kumbaga makakatanggap na sila ng kanilang benepisyo na 500 every month. Lang yan, napakasimpleng halaga, pero bakit ang bagal-bagal naman kumilos mga kababayan? Samalang kahit pa sa personal nakikipag-ugnayan si Magsaysay sa mga senador upang maisulong ang panukala, wala pa ring na-schedule ng pagdinig sa komite hanggang ngayon. Tingnan nyo, grabe kabagal nyo naman kumilos. Ang House, ang dami ng pinasa ng batas. Dito sa Senate, ang bagal kumilos. Puro kasi kuda-kuda ito si Senator Amy Marcos laging kumakampi ito kay Digong. All that I need is for Senator Amy Committee to approve the social pension measure. Giit pa ni Magsaysay habang panatili ang pagiging positibo. Umuusad si Magsaysay sa isa sa batas pa rin ito sa kabila ng masikip na schedule dahil Senate Majority Leader Francis Tolentino, 8 session days na lang ang natitira bago mag-adjourn ang Kongreso sa Pebrero 8. Di bilis-bilisan nyo. Panawagan natin sa ating mga senadors, mga sir, mga madam, sana po mabigyan ng aksyon ito, no? Yung panawagan ng ating mga senior citizens. Naniniwala naman ang mga grupong senior citizen na ang pagpasa ng panukalang ito ay magbibigay ng tulong pinansyal, higit lalo magpapakita rin ng pagkakilala ng gobyerno sa dignidad at kapakanan ng milyong-milyong matatandang Pilipino. Totoo po yun, no? At sana po, no, pag naitapos na itong panukalang batas na ito na para sa mga senior citizen, mabilis na pepirma ng Pangulo to guys. Pagdating sa mga ganyang edad, hindi po nag-aatubili ang Pangulo, no? Kaya sana po sa ating mga senadors, bilis-bilisan nyo naman ang kilos nyo, bagal-bagal. So yun guys, ang aking panawagan sa mga senadors, pakibilis-bilisan ang pagtapos nito para nang sa ganun magiging batas na at mapirmahan na yan. Kawawa naman itong mga senior citizen. Malaking bagay naman yan, although 500 lang, pero malaking bagay na rin po sa kanila. Sana po idagdagan na lang, no? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.